Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Jiro Villa Fuentes. 24 na taong gulang. Si Jiro ay lumaki sa isang marangyang pamilya. Gayunpaman ay mabait na binata ito at hindi mapanlamang sa kapwa. Nung nasa 8 taong gulang pa lamang si Jiro ay pumanaw na ang kanyang mga magulang sapagkat inatake ito ng aswang habang papauwi ang mga ito sa tahanan. Kaya naman ang kanyang lolo Arturo na lamang at lola Aurora ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. At nang nasa 18 taong gulang na si Jiro ay pumanaw na rin ang kanyang lolo at lola, kung kaya't ang lahat ng mga ari-arian ng mga ito ay pinamana nila kay Jiro. Sa kasalukuyan ay nagmamayari si Jiro ng isang bakery na naroon sa sentrong bayan kung saan nabibilang ang kanyang baryong kanyang tinitirhan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mabait at matulungin sa kapwa ay meron siyang lihim na kanyang pinakaiingatan. Isang umaga ay nagtungo si Jiro sa kanyang bakery upang tignan ang kalagayan at kamustahin ang mga naroon. At doon naabutan ni Jiro ang mga panadero na nagmamasa ng harina. Narinig din niya ang mga panadero na nag-uusap-usap. Pinag-uusapan ng mga ito ang nangyaring pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo kagabi. Uy, paring Arman. Nabalitaan mo na ba yung ginawang pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo kagabi? Oo, paring Ralph. Grabe nga raw yung nangyari sa baryong yun kagabi. May mga residente raw ng nasabing baryo ang natagpo ang wakwak ang tiyan at dibdib. At wala na rin daw ang mga laman loob nito. Nako, grabe na talaga ang panahon ngayon. Parang ayaw ko na tuloy lumabas ng bahay kapag gabi. Matapos marinig ni Jiro ang sinabi ng mga panadero ay nagpaalam muna ito sa kanila at bumalik na sa kanyang tahanan. Pag-uwi ni Jiro sa kanyang tahanan ay naabutan nito ang kanyang kaibigan na si Omar na nag-aabang sa kanya. Siya si Omar de Aziz, 23 taong gulang, isang buyer ng isda, at katulad ni Jiro ay ulilang lubos na rin si Omar. Paring Jiro, nabalitaan mo na ba yung pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo? Oo pare, at bala kong puntahan ang baryong iyon para tingnan ang kalagayan ng mga naroon, para tulungan na rin ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga buwisit na manananggal na iyan. Mukhang maganda yung lakad mo ah. Pwede ba akong sumama? Oo naman pare, para may kasama naman ako sa pagtungo sa baryong iyon. Tugon naman ni Jiro kay Omar. Ngunit maya-maya ay nagulat ang dalawa sapagkat may isang tinig na nagsalita mula sa kanilang likuran. Baka naman pwede niyo ako isama sa lakad ninyo, mga kaibigan. Toto? Hindi pwedeng hindi ako kasama sa ganyang lakad. Dahil mapangalib ang baryong pupuntahan ninyo. Sigurado po ba kayo? Wala ka po bang ibang lakad? Wala na. Dahil natapos ko na mga dapat kong gawin. Pagkalipas ng isang oras ay nagtungo na sina Jiro, Omar at Toto sa kabilang baryo. At nang makarating na sila roon ay nakita nila ang ibang mga tao na nakatingin sa kanila na mabalasik. At doon naramdaman kaagad ni Jiro, Omar at Toto ang presensya ng pagiging aswang ng mga taong nakatingin sa kanila na mabalasik. Mukhang ang mga umatake sa baryong ito ay taga rito lang sa baryong ito. Iyon din ang hinala ko, Toto. Ganon din ako. Jiro! Omar! Umuwi na kayo. Dahil ako nang bahalang tumapos sa mga matatakaw na manananggal na nakatira rito. Ngunit hindi pumayag ang dalawa. Sa halip ay sinabi nila na gusto nilang tumulong sa pagpuksa ng mga manananggal na nakatira sa baryo. Kung gayon ay magpapaabot tayo ng gabi dito. Dahil sa gabi lang umaatake mga manananggal na iyon.
Pumayag naman ang mga ito sa sinabi ni Toto. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nakarinig sina Jiro, Omar at Toto na mga alulong na mga aso at sinundan pa iyon ng mga pagaspas ng pakpak. Nandiyan na sila! Wika ni Jiro habang nagtatago ito sa talahiban. Sa pagkakataong iyon ay nagsimula na ang mga sigawan ng mga tao dahil sa sobrang takot. At ang iba sa mga tao ay humihingi ng tulong dahil isa-isa na silang dinadagit ng mga manananggal. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang lumabas si Toto sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay nagwika ito ng, Hoy! Mga masisibang manananggal! Bitiwan ninyo mga taong yan! Kung hindi, may mangyayaring masama sa inyo! Sa pagkakataong iyon ay binitawan ng mga manananggal ang kanilang mga biktima pagkatapos ay sinugod ng mga ito si Toto. Ngunit bago pa sila makalapit kay Toto ay nag-usal na ng orasyon si Toto habang sina Jiro at Omar naman ay hawak ang kanilang benditadong baril at walang awang pinagbabaril nila ang iba pang mga manananggal. Makalipas ang isang oras ay nagsiatrasan na ang ibang manananggal dahil batid nila na hindi nila kakayanin ang 3 albularyo. Kayong mga pakilamerong albularyo, babalikan namin kayo. At sa pagbabalik namin, ay sisiguraduhin namin na mapapaslang namin kayo. Wika ng isa sa mga manananggal bago ito tuluyang lumipad papalayo. Matapos ang kaganapang iyon ay nagpasalamat kina Jiro, Omar at Toto ang mga taong kanilang natulungan. Pagkatapos sinabihin ng 3 ang mga tao na palagi maglagay ng mga pangontra sa aswang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Pagkatapos ay bumalik na sina Jiro, Omar at Toto sa kanilang baryo at nagsiuwian na sa kanilang tahanan. Ang hindi alam ng mga kababaryo ni Jiro ay isang albularong antingero si Jiro at kabilang ito sa tagapaslang ng mga aswang. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng mga tao ang nangyari engkwentro sa pagitan ng 3 albularyo at ng mga manananggal sa kanilang baryo kagabi. Ngunit hindi alam ng mga tao kung sino ang 3 albularyo na nakipaglaban sa mga manananggal kagabi. Kahit sa bakery ay iyon din ang pinag-uusapan ng mga panadero at iba pang mga nagtatrabaho doon. Mas okay na lang manahimik kaysa sabihin sa mga tao na isa akong albularyong antingero. Wika ni Jiro sa kanyang isipan habang kumakain ito ng hopyang munggo. Ngunit sa di kalayuan ay nakatingin kay Jiro ang isang magandang dilag. Siya si Ariana, 26 na taong gulang, ang isa sa mga manananggal na nakaharap nila kagabi. Si Ariana rin ang nagbanta kay na Jiro, Omar at Toto kagabi. Napansin naman ni Jiro na nakatingin sa kanya ang dalaga, ngunit nginitian na lang niya iyon. Ngunit ganun pa man ay alam na ng binata na isang manananggal ang dalaga sapagkat naramdaman niya ang presensya nito. Hindi ako dapat maging kampante dahil nasundan na ako ng isa sa mga manananggal na nakaharap namin kagabi. Seryosong wika ni Jiro habang pinagmamasdan ng dalaga. Maya-maya ay nagpaalam na si Jiro sa kanyang mga empleyado at nagtungo na ito sa bundok para sanayin ang kanyang sarili sa pakikipaglaban at sa paggamit ng mga orasyon. At habang naglalakad si Jiro sa daan ay walang kaalam-alamang binata na nakasunod si Ariana sa kanyang likuran. Pagkarating ni Jiro sa pinakagitnang bahagi ng bundok ay inihanda na nito ang kanyang sarili para sa kanyang gagawing pagsasanay nang biglang may sumakal sa kanya mula sa likuran. Pagkakataon ko na ito para makaganti sa ginawa mong pagpaslang sa ibang mga kasama ko kagabi. Galit na wika ni Ariana kay Jiro habang sinasakal niya ito. Nagulat man ngunit parang walang naging epekto kay Jiro ang ginawa ni Ariana sapagkat parang hindi ito kinakapos sa hininga. Hindi mo ako mapapatay dahil may mga kaibigan ako.
Napapangising wika ni Jiro kay Ariana. Alam kong bukod sa pagiging manananggal ay may lahi ka ring gabunan. Pero hindi sapat iyan para mapatay mo ako dahil may mga kaibigan akong duwende at engkanto. Nakapalibot na sila sa atin ngayon. Kaya kapag ka nagkamali ka ng galaw at itinuloy mo ang balak mo, ay tiyak na tapos na ang buhay mo. Dugtong pa ni Jiro sa kanyang sinabi. At paglingon ni Ariana sa paligid, ay nakita niya ang napakarami engkanto at duwende na nakapalibot sa buong paligid. At pinagtatawanan siya ng mga ito. Ang iba pang mga engkanto at duwende ay nakatungtong sa mga sanga ng mga puno habang ang iba naman ay nasa lupa. Bukod pa riyan ay may mga agila na paikot-ikot sa himpapawid at hinihintay ang maling galaw ni Ariana. Dahil sa sobrang takot ay binitawan ni Ariana si Jiro. Pagkatapos ay bumalik ito sa pagiging tao at nakaupo ito sa lupa. Tapusin mo na ako, binata, wika ni Ariana kay Jiro. Napangisi naman si Jiro sa sinabi nito. Alam mo ba, miss? Hindi ako pumapatay ng mga nilalang na walang kalaban-laban. Kaya umalis ka na lang dahil magsasanay pa ako. Tugon naman ni Jiro kay Ariana. Hindi na ako pwedeng umuwi dahil alam ko na sa mga oras na ito ay batid na ng mga kasama ko na hindi kita napaslang, wika ni Ariana sa binata. Kung gayon, ay dito ka muna at magsasanay muna ako. At pagkatapos kung magsanay, ay pag-uusapan natin kung ano ang dapat natin gawin. Saad naman ni Jiro kay Ariana. Ang hindi alam ni Jiro ay si Ariana ang kanyang nakakatandang kapatid. Matapos kasi mapaslang ng aswang ang mga magulang ni Jiro, ay tinangay nila si Ariana patungo sa kanilang kuta. Pagkatapos ay ginawa nila itong aswang na manananggal na may lahing gabunan. Gustuhin man niyang paslangin si Jiro ay hindi niya ito kayang gawin dahil alam nito na si Jiro ang kanyang bunsong kapatid.